Okay mga ka-team, Team Danos Auto Repair Shop. Ayan. May nag-request sa atin na paano daw maglinis ng BBTI o Variable Timing Solenoid. Ayun, ang request sa atin kung paano daw maglinis ng sensor ng BBTI o Variable Timing Solenoid. Unang gagawin natin mga ka-team is tanggalin natin yung negative. Tinanggal natin yung negative para hindi siya mag-check engine. Tapos ngayon, bakit tayo maglilinis? Kasi ito yung mga cause ng rattle engine pagka ang ating BBTI o variable valve solenoid is nagbabara. Ito yung unit ko, mga ka-team. Gagawin lang natin ng content dahil may nag-request kanina kasi merong mga nagpa-PMS. Hindi na natin na content kasi meron tayong mga ginagawa kaninang mga sasakyan. Ayan, si Junel sa si Katong yan. Okay, Junel, umpisa mo kung paano magbaklas ng BBTI. Yan. First, tanggalin natin yung socket. Make sure na hindi nakakabit yung negative. Yan. Yan. Pindutin nyo na yung pinaka-lock. Tapos sugutin nyo lang. May dahan-dahan lang kasi baka mamaya maputol. Ayan, kung mapapansin nyo mga ka-team, dito sa ilalim na yan, meron siyang bolt dito. Tapos kuha ka ng basahan tong para sasaluhin natin kasi babagsak yung dyan. Babagsak yung ating langis. Ayan, ang tigatanggal natin dito si Junel. Ayan. Kawin mo na Junel, baka naman. Ayan, gagawa tayong content kasi request to eh. May nag-PM sa atin sa ating social media na gusto niya maglinis ng BBTI niya. Sapinan nyo lang dito mga ka-team para kung tumagas man yun lang hindi kakalat sa ilalim. Okay, ngayon ang gagamitin natin ratchet 3/8 G's saka malit na extension. Kasya na ba yan? Okay, ngayon yan. Counterclockwise mga ka-team ang pagtanggal. Sa ilalim ng solenoid nandun po yung bolt. Hindi makita. Hindi talaga kita. Kakapain nyo lang para makapain nyo. Medyo lang kailangan nyo ng tools para matanggal nyo. Nakapa mo ba? Ito, wala nang cut yung video na to mga ka-team para dire-diretso na lang. Lumuwag na ba? Ha? Ikaw mag-video. Maluwag na ba? Ikaw mag-video. Okay. Kapain nyo lang muna. Pag nakapahan nyo na sa ilalim, saka nyo ilagay ito. Mahirap makita pag walang ilaw talaga. Kahit ako, malabo na rin yata ang aking mga mata. Ayan. Parang hindi yata just to. 8 pala tong, sorry. 8 po pala gagamitin natin. 8. Check nyo na lang rin sa inyo, baka napalitan na rin. 10mm o 8mm. Ito 8 mga atin. Tapos lagyan natin yung ratchet. Counterclockwise. Tapos kapain nyo na lang. Ba, hindi ko makapa. Okay. Tapos medyo matigas. Yun, tumunog na. Tanggalin muna natin bolt. Kung meron kayong magnet, mas mainam. Kung wala naman kayong magnet, pwede nyong kapain yung bolt. Tapos dahan-dahanin yung hugutin. Kasi pag nahulog, mahirap makuha. Gaya nito. Ayan. Tapos kapain na lang natin. Ikutin na lang natin ang daliri natin mga ka-team. Ay puta, nahulog na.
boss. Mamaya ko natanggalin. Eto, ngayon ang gagawin nyo dito, huwag yung hawakan dito. Maaari doon sa puno, sa katawan. Gawin nyo, ikutin nyo. Matigas-tigas lang to pagka hindi na linis. Nakakatakot lang mga katim kasi yung sakit niya. Matigas po talaga yan. Tigas. Kasi pag nabali ito, sakit na to, sigurado tagumpay tayo. Kuha ang flat screw tong, silipin mo rin. Flat screw, yung manipis na mahaba. Ayan, may kanal doon. Kung meron kayong pansikwat dito, mas mainam. Kasi pagka kinaluwat ka na mo, bilis niya maputol. Gumagalaw-galaw yan. No? Pag naputol yan, sigurado palit tayo bago. Pwede pa naman, nakakapit pa naman. Ayan, sikwatin nyo lang. Talaga to. Kuha mas makapal na flat screw tong. Tsatsagayin nyo lang mga katim. Di na tayo nag-cut para makita nyo kung paano rin magbaklas. Mahirap talaga na matigas. Kung meron kayong WD-40, pwede yung sprayan. Tapos ngayon lilinisan natin to. Sikutin lang natin. Delikado nga lang kasi mga katimat, medyo baka masira. Aba, okay mga katim, in-spray natin ng ito anti-rush o pwede ring WD-40 gamitin nyo. Sprayan natin. Babad nyo lang kahit mga ilang minuto. Ang nagpapasikip po dyan mga katim yung gasket nya. Tingnan natin to kung bibitayin natin kung kailangan na ba talagang linisan. Sikotin nyo lang, dahan-dahanin nyo lang mga katim. Yan, pagka maluwag na yan. Yan, biglayin nyo ng konti. Yan. Yan. Oh, dumi na. Ngayon na mga katim, oh. Sobrang dumi niya na. Tapos gamit tayo ng throttle cleaner. Linisan lang natin. Hanggat maaari may toothbrush. Mas maganda toothbrush natin. Itong kung ang toothbrush itong ibaba. Siyensya na, medyo mahaba yung video. Linisan natin to. Sobrang ano na, sobrang sludge na. Tapos susuplayan natin ito ng battery para makita natin kung pumipitik-pitik pa. Ano tong etong gasket na yan mga katim, and po yung ano, sige tong spray mo pa konti-konti ito. Stack up na yata ito. Huwag lang yung gasket ito nga kasi maluluto ng ano. Brushin nyo lang para maging malinis. Pag medyo ang sasakyan nyo nagra-rattle o yung makina nyo hindi masyadong pino, try nyo linisin to mga katim.
Pamunas tong. Tapos habang susupply natin to, ini-spray nyo yan para mag-giglit siya. Okay, supply natin. Let's go. Kuha tayo ng battery. Sa battery na lang rin pwede na. Sa kabila. Atong, hawakan mo to. Tapos yung isa pang spray mo. Teka lang. Mas maganda kung meron kayong socket. Ang spray mo yun, yung click ko muna. Ayan, okay. Okay, spray. Sa butas tong. Nakasa mo. Ang daming dumi. Okay. Ang kapag spray pa. Ayan o. Ayan, ang daming dumi guys. Daming dumi. Stack up nga. Stack up nga. Okay. Nakasa mo. Halos nawala yung barado sa loob. Tapos kuha ang oiler tong. Ang gagawin nyo dito mga katim, patuyuin nyo muna, mas mainam. O kaya pag natuyo na, pwede nyo lagyan ng oil mga katim. Kahit nawag na rin, okay lang naman, walang problema. Ayos lang naman yun. Ngayon pag may tumatagas dito leak, lagyan nyo ng Betagrator. Makapal pa naman yung gasket ko, kaya ayos pa naman to. Yan lang natin, tapos pipitikan lang natin ng konti. Depende sa inyo kung pwede nyo gawin to o ayaw nyo. Nasa sa inyo pa rin naman yan. Ginagawa ko lang to para smooth. Isa pa. Huwag mo nang linisan to. Huwag mo nang sprayan. Nagtatanong kayo kung pwede positive, negative. Kahit magkabaliktad to, pwede naman. Ayan. Ayan, smooth na siya. Okay mga katim, okay na yan. Tapos ang gagawin natin, babalik na natin. Dahil madulas na siya, malinis na. Hindi ko na masyado nalinisan yung dulo, pero okay lang kasi video lang naman to eh. Make sure na itapat nyo kagad yung bolt. Ilawan mo nga. Ayan, ayan yung bolt. Ayan tong, kunin mo. Ay, kunin mo yung ano, Phillips screw na may magnet. Ayan, nahulog yung bolt. Phillips screw? Ayun, napansin niyo, ayun yung pinaka ano niya. Ayun yung pinaka sa ano niya, sa tornilyo niya. Ayan, just na yan. Tapos syempre, linisin niyo na rin to. Linisan niyo na rin yung pagkakabitan. Kailangan malinis para smoothie ba. Tapos magnetin na lang natin to. Naku, parang hindi pa yata kaya ng magnet. Yung isa yung akin yung magnet na isa. Ayan ang nangyayari pagka wala kayong magnet. Kailangan maganda may magnet para pag mahulog man eh walang problema. Napaka basic lang nito mga katim. Natagalan lang tayo at gawa ng medyo mahirap baklasin. Ang iniingatan kasi natin dito mga katim ito. Mabilisan lang tong video na to mga katim. Hindi ko na pinuloy doon paglilinis. Kasi masyado nang hahaba. Pero mas maganda kung gagawin nyo, lilinisan nyo mabuti. Pero ang pinaka-importante dyan mga katim, ito, yung pinaka-loob. Ayan ang pinaka-importante dyan, yung pinaka-loob. Kunin lang natin yung magnet mga katim. Ayan. Kailangan ko ba dito? Ayan. Huwag mo maraming video. Ayan mga katim. Tapos, iposisyon kagad natin na kailangan sasakto yung ano, yung pinakabutas ng ano ng BBTI. Ito lumuwag oh.
Tapos sasalpak nyo pa ng sagad. Salpak nyo ng sagad. Yan. Pag tumunog ng ganon, mga team, ayos na yun. Ayun yung pinaka-end nya. Tapos kapain nyo lang yung tournicles. Yan, dito ka. Nahihirapan ako mga katim kasi mataba ang aking kamay, mataba na rin ako. Kaya siguro hirap ako magpasok ng tournicles. Ayun na naman, mahuhulog na naman. Oh my god. Tiyagaan lang talaga. Pero kung magtatanggal kayo ng intake manifold, mas mainam. Mas mabilis po nating ikaw nga, Ber. Mas maliit ang kamay mo. Pakilaw. Iusog mo na lang yung ano, yung BBTI pagka hindi naka... Ay, hindi tayo lawak. Ayun. Pasok naman. Ayun, tabingi kaya hindi ko pala may pasok eh. Ayan, okay na yan. Sunod technicals na ito. Ayan mga katim, ikabit nyo lang yung 8mm. Pag naikabit nyo na yan, tapos sigpitan nyo lang, lagay nyo yung socket, tapos lagay nyo yung negative, okay na po yan. Ganyan no talaga yun, nakapalobang ano, ang tournicles nyan. Kapakapain nyo na lang, kailangan sakto sa butas. Ayan, napapakita natin sa inyo mga katim ha. Ayan. Ayan, ayun o, tabingi. Tabi ulo. Ayan, tabingi. Ayan, nandun pala, ang layo eh. Ayan, dito. Ayan. Ayan o. Yan o, tutok na to. Ayan, tutok na. Okay, lagay mo. Ayan. Tutok na sa butas. Gamit na lang rin kayo ng ano, camera siguro. Para maipantay nyo lang yung ano, yung BBTI, saka nyo ilagay yung bolt. Ngayon mga katim, pag nailagay nyo na yung bolt, para hindi na humaba yung video, eto, para hindi na humaba, haba kasi yung panonood, lagay nyo lang itong socket. Ayan. Pag nailagay nyo na yung bolt, lagay nyo lang yung socket, tapos lagay nyo yung negative, start nyo, okay na. Pero akin na, baka matsambahan ko, kahit mahaba ang aking ano, mataba ang aking kamay. Kaya nga haba na nga nito. Akin yung 8 bili. Ilaw pa isa. Basta maikot nyo lang konti, okay na po. Tapos pasok. Sikutin nyo lang. Tapos pagkaikot nyo mga katim, ipitan nyo lang sagad. Saktong ipit lang. Akin yung ratchet. Okay. Lagay nyo, tapos lagay nyo to.
Lagay nyo itong socket. Pag nailagay nyo na to, lagay nyo yung negative, tumunog, okay na. Okay mga ka-team, Team Dan Jose Auto Repair Shop, pasensya na at masyadong humaba ang aming video. Pasensya na ho talaga. Mag-message lang kayo sa baba kung ano yung mga gusto nyo i-request na i-video namin. Maraming salamat. Team Dan Jose Auto Repair Shop, handang magbigay ng DIY tips. Paalam, goodbye.